Morning. So today, it's our third PMS or 20,000 kilometers preventive maintenance schedule. So ito, ano na kasi ako 20,500 o 475 parang ganun. So pina-schedule ko na kay Ryan. Bukas na naman yung ano nila, pero yung garahe bukas na. Yung ano, sarado pa. Antay ko na lang kasi 9 o'clock daw 8:50 pa lang. Alright. See you. So yan, napasok na ni Sir Roldan yung kotse dun sa lift para may angat na. Meron pala akong concern dyan, palagi ko yung ano, yung brake madumi. Anong problema mo? Kasi pagka sa simula, pagka nakapark siya, pag andar mo, biglang gumagano. Normal yun sa takbo. Oo nga kaya nga inisip ko ano eh. Pero nililisin naman natin. Oo. Wala. Pero kasi, ang pumulan ulit. Nag-ano siya, nangangalawang, parang gano'n, no? Magkakatulit talaga doon. Di yung Oo, kahit dun sa mobilyo namin, gano'n eh. Pero nililisin naman natin. Ayun, lilinisin naman daw yung ano, brakes. So sir, ano to di ba? 20,000 kilometers. Sir, 10,000, parehas kami gagawin natin. So parehas lang din ang gagawin. So may checking din tayo ng battery health status, no? Alright. Balikan ulit natin yung showroom nila. So ngayon, may isang bingo at 3 macaron. Hindi pala, 2 macaron, isang Game Boy. Ito yung pink na macaron. Cute. Ito yung cream and yung Game Boy. Yung pink, bibihira ako makita ito eh. Para siyang marshmallow. Ayan, so tinataas na yung kotse. So sabi nga ni Roldan, same lang din daw yung gagawin dito sa 20,000 PMS, 20,000 km PMS. So tinanong ko pala kasi may mga nabalitaan ako na instead of 20,000 gagawin ng 25,000 yung PMS, 25,000 kilometers I mean yung pala sa yun, sa bingo. So kung ano yung nasimulan, so for example sa akin nasimulan 5,000, next one is 10,000, tapos every 10,000, so 20,000, 30,000, 40,000. Yung sa bingo yata parang 5,000, tapos 15,000, tapos 25,000 na. So para daw sa bingo yun. Ayan siya. Hindi ako makapagpa-carwash kasi nag-uulan lagi. Kainis pagka habing ko. Pa-carwash na ako ngayon tapos mamaya uulan. Oo nga eh. Sarap maging estudyante, no? 1 linggo walang pasok eh. Tayo may trabaho eh. Answer, wala pa rin tayong balita dun sa update. Hindi pa rin kasi nag-email na ako sa sa Wuling. Sir. Sa Wanda, rekta ka naman. Kasi sa akin, pagka kami nag-ano, wala silang Ano lang naman sa inyo eh. Yung kumbaga pag andyan, hindi kayong gagawa, di ba? Wala pang instruction, hindi wala. Yung isang concern ko pa pala dyan, yung aircon medyo maingay. May matinis na tunog kasi pinag-compare namin ni Glenn, yung nakamakaroon din same ganito. Yung sa kanya tahimik eh. Hindi naman tahimik, may tunog pero yung sa akin may additional na tinis na tunog. Oo, mamaya pa-check na lang din. So yun na nga. Ito may yung yung brake, kaya maingay. Nagkaroon na ba ng ng nagdala dito ng may major na problem? Ano ba, nilusong sa baha or ano? Wala pa naman siya. Ang pinaka-major lang namin dito sir, yung shifter na. Ano nangyari sa shifter knob? Ayaw na gumana yung sa shifter. So lang siya, binuksan lang yung loob, electronic lang? O may mechanical na may pinalitan? Linis lang. So far, wala pa daw nagpapagawa ng major. Actually, itong unit ko, na to
Mag 1 year na to next week. September 7 ngayon. Ang anniversary nito September 15. So halos sakto lang yung 20,000 in 1 year. So mag-ano ako na lang doon, siguro gawa na lang ako ng other video content para i-review natin yung buong experience ko for my first year ng owning the Wuling Macaron. Silipin ko nga. May mga talsik ng putik. Kaya okay din bumili nung nung cover nito Kaso wala kasing available mahirap kumuha. So, siguro pag na-order ng available sa Lazada or sa Alibaba, kuha ako para maka-cover to. So dalawa talaga yung major concern ko dito, kaya dinala ko bukod sa PMS na yan talaga. Gusto kong pa-check talaga yung brakes kasi nga baka may manipis na o tsaka yung isa pa yung sa aircon kasi medyo may matinis siya. So sabi naman ni Roldan yung sa brakes okay naman, madumi lang kaya tumutulog siya. Ngayon yung sa aircon, titignan na lang natin mamaya kasi kasama naman siya sa checklist ng 20,000 kilometers na PMS. So hopefully wala namang masyadong issue, baka madumi lang din or what, diba? So far okay pa rin naman yung takbo niya, wala naman ako nakitang difference nung nakuha ko siya hanggang ngayon. So siguro next video ko yung mga experiences ko, good or bad, isasama natin dun. Alright? Okay, so tinanong ko si Roldan regarding sa electronics kung nag-aano ba sila, nagpapalit or nag-upgrade. So yung mga infotainment like yung papalagay ng LCD na radyo, yung mga ganyan dito, na-allow naman nila yun, tapos hindi naman mababoid yung warranty basta sa kanila ipagawa. So di okay, di ba? Wala palang warranty na mababoid. Then tinanong ko rin yung sa charger. Meron kasing onboard charger yung Macaron. Well, lahat naman ng EV may onboard charger yan. May nakita kasi akong kit sa Alibaba, I think, na mas mataas yung charging current niya or power. Dito kasi ang stock ng Macaron is maximum niya nasa 1.7 kilowatt ang kaya niyang tanggapin. So kahit yung EVSE mo kaya mag-provide ng mataas na power, ang tatanggapin lang niya 1.7 kilowatt. Ngayon may nakita nga ako dun sa Alibaba na parang onboard charger siya ng Game Boy kasi nasa 3.5 kilowatt. So kung may install yun, it will half the time nung charging ng Macaron kasi ito from 0 to 100 nasa 8 to 10 hours yan. Hindi mo na kumabot ng 0 So kung mas twice yung power ng onboard charger, then maybe 4 hours na yan, full charge na from 0 or 20% to full. So yun yung maganda sa kanya. Ngayon ang problem, so tinanong ko nga si Roldan, hindi lang pala yung onboard charger yung kailangan i-consider. Kailangan din yung CDU, which is yung control distribution unit. So kahit pala installan mo ng mataas na charger yan, onboard charger, hindi pa rin tatanggapin kasi may nagko-control pa rin sa kanya, which is yung CDU nga. So parang yung computer box, kumbaga, parang yun. Siya yung magsasabi na, kahit kaya mo, hindi pwede, ito lang yan, ito lang kasi nga, yun yung design ng Macaron Yung CDU niya is designed to limit the power to 1.7 kilowatt. So kahit magpalit ka ng onboard charger, kokontrolin pa rin yung CDU. So ang sabi niya, dapat pati yung CDU mapalitan ng I'm not sure kung
papalitan na hardware or pwedeng i-update using the firmware or something. Pero most likely hardware yan. So hindi naman na siguro yung firmware update lang basta-basta. So yun yung magandang information na nakuha ko ngayon. Akala ko kasi pwede magpalit ng ng onboard charger lang, hindi pala. Okay. So Ray, hindi ba tayo sama sa vlog? Sir Ray, so siya yung kausap ko na nagpa-schedule ako ng PMS. Kasi dati si Anthony kaso wala na si Anthony. So makabilang EV na. Makabilang bahay na. Ayan, si Sir Ray naman madaling kausap. So nag-message lang ako sa kanya through Viber o PMS. Okay naman kagad, diba? Okay naman, sir. Basta naka-schedule po tayo, sir. Basta yun nga, papaschedule ka lang. Tapos yun, pag nag-confirm, okay na. Okay na, sir. So ano naman sila, diba? Monday to Sunday naman. Apo, Monday to Sunday. Monday to Sunday. Ngayon, pag Sabado-Linggo, ang available si Sir Roldan. Pag yung, ang off niya kasi daw, Monday, Tuesday, diba? Monday, Tuesday. So sino yung available doon? Si Alan naman po. Alan. Alan. Alright. Thank you. Ayan, so ito pala, na almost total wreck daw to. Ang bangga nito, nabangga to harap likod. Ang bumangga, pick up sa likod, sa harap, Innova, tama ba? Ayan, so ano yan, na totally, kung ice vehicle, malamang declared total wreck, pero ito, okay naman. Na fix naman lahat. Pag tinignan mo parang akala ko pagdating ko parang bago Yung pala na to. Na palitan na. Ayan, parang bago, halos walang nangyari. So okay din talaga ang quality ng nila. Ng service kasi akala ko bago kanina. Parang walang nangyari Ba yan? Gear oil? Papalitan gear oil. Para? Ito yung aircon. Check yung pressure. Yung ingay kaya, saan kaya pwedeng possible na manggaling yun? Tingnan natin siya. May narinig kasi kami matinis ni Glenn. Patay mo nga yung camera, Ray. Patay mo lang. Normal level pa ba? Mamaya, sir. Ano pa siya? Ikot pa. Pag na. Tayin natin. Narinig mo, sir, na huni. Sa auxiliary fan motor yun. Sa pan na lang. Oo, Sa pan niya. sa pan lang yun, sir. May... Ang kasi niyan, possible, madumi yung pinaka-shafting niyan. Gawa na nag-uulan, yung alikabok pumasok dun sa pinaka-shafting. Ang kasi nito, sir, silyado to. Hindi malilinis lang. Hindi Hindi malilinis spray yan. Pero free wheel pa naman siya, kaya wala tayong magiging problema. Okay. Sige. So sa fan lang yung ingay talaga. 150, ibig sabihin nito, sir, hindi siya nag-high pressure. Maganda pa yung ikot ng pan natin. Kasi pag ganyan lumagpas ng 200 to 250, ibig sabihin nito mahina na yung pan natin. Okay. Yung sa kabila? 30 PSI, ibig sabihin yung preo natin, sir, okay pa siya. Okay. So ang range nito, 150 to 200. Opo. Tapos yung 30. Okay. So within na pa rin. Normal pa rin ang pressure. Ito naman, magkaroon ulit ng diagnostic test. Nakakabit sa OBD2. Ayan. Inyawan na yung diagnostics. Antay na lang tayo. Time, sir, na hindi gumana yung nito, yung sa shifter.
May time. Hindi pa naman, Hindi pa hindi ko pa. Kasi merong nabasa sa BCU natin. Pero i-clear ko lang to. Hindi naman. Kasi pag once na bumalik to, ibig sabihin nito, may sira siya. Pero kapag di naman bumalik, walang problema yan. Okay. Pero eto, similar yan nung ano. Oo, yung sinasabi na yung dating common problem. Ayan, wala naman. Wala naman. Okay. So yun, may check naman siya. Tapos, dito tayo sir sa battery ko sir. Okay. Battery na. Real Ito na. time. Dito muna sa state of health natin. Yung pinaka-state of health ng battery. 98.81. 98.81 after 1 year percent. Ayan, Tapos yung percent niya. Yung percent, yan. Gusto ko marami. Cell voltages. Ayan. Okay pa sir. Healthy pa naman lahat ng cell. Balance pa na. Balance pa talaga. So 3.3 yan, balance lahat at 3.3 volts. Yung sa top na green light, yan yung green line, yan yung nila, voltahe. Ayan. Pwede pabalik dun sa health status sa lina. Kuhanan ko lang yung So yan, 98.81% yung battery pack health. Battery pack insulation value 17,000 kilo ohms. So very good yan, very good. 98.81 after 1 year of use. Halos napaka-minimal ng degradation. Okay, so after 1 year of use, yung battery health natin, which is yung main concern ko, nasa 98.81 ba yung kanina. Ayun. So very good yun kasi isipin mo, isang taong kung araw-araw ginagamit, ang degradation lang niya a little over 1% lang. Kasi nga iniingatan natin yung battery, yung charge niya within 20 to 80 lang usually. Ang nagamit ko lang yung or fully charge ko lang siya to 100% pagka may mga long drive or kung meron akong mga alanganing lakad, hindi ko sigurado, so might as well full charge ko siya para sigurado hindi ako magkakaroon ng rage anxiety. So very good. Natuwa ako dun sa result nung sa diagnostic. And then may nakita nga din na error dun sa VCU shift knob. Tinanong ako kung may na-encounter akong problem kasi mayroong error na lumabas, dalawa. Pero nung kinlear naman, then ni-run ulit, sabi niya pagka lumabas kasi ibig sabihin may problem talaga. Pero nung nag-run ulit, nawala naman. So siguro false positive na result ng alright. Meron din pala akong magandang information na nakuha. Ang Wuling pala hindi nagpapatong ng mga additional cost sa mga parts nila. So hindi sila katulad ng other dealership, yung mga common dealership natin na pag binili mo sa kanila yung parts at pina-install, times 3 ng presyo talaga nung mismong parts. Sa Wuling daw hindi. Kung ano yung price sa China, yun na yun. Isang example, yung bumper ng Bingo. Ito. Alam niyo kung magkano yan? Wala nyo. Kung sa kotse, siguro mga 5-10,000 o hindi ko alam kung anong presyo. Buong bumper sa Bingo, 2,000 pesos. Diba? 2,000 pesos sa buong bumper. Diba? Kasi nga, price nila, yung price ng supplier, wala nang patong-patong. Hindi katulad ng, ayoko lang sabihin ko anong dealership. Pero yun. So, kaya nagtatanong na rin ako kay Ryan. Sige, pa-check yung mga prices ng mga upgrade sa Macaron. Like yung roof rail ng Game Boy, yung mga kit, yung sa bumper kit, yung side skirt, saka yung sa likod na bumper. So yun, nagtanong na rin ako kasi kung mura lang din naman, okay na rin na upgrade, di ba? So ayun, isa pa yung sa about the price sa Bingo. Ito kasi di ba nasira to, kailangan daw palitan yung battery. Yung buong battery nito pag pinalitan with a range of 333 kilometers Rondan, tama ba? 333 ba to? O yun, 333 kilometer range nito. Ang battery pag pinalitan mo nasa 250,000 lang. O isipin mo na yun.
napakamura nun. Kasi sa iba, kung alam nila yung presyo ng mga ibang battery replacement, like sa mga kicks, mga gano'n, nasa 400,000 yun kagad or more. Eh kung 250k lang to, eh magkano pa sa Macaron? So half lang yun. And ang kagandahan kasi nito, 8 years ang warranty ng battery. So hindi ka mamroblema. By that time na mag 8 years tong kotse ko, malamang sobrang baba na ng presyo ng battery. Tsaka ano na rin, baka may ibang battery chemistry na rin, mas maganda na rin ang capacity, ang ano mo yan, safety ng mga batteries. So magandang investment talaga ang EV kasi nga makakatipid ka talaga. Isa pang example kung paano ako makatipid bukod sa gas para diba nakakatipid ka na sa gas. O, isa pang way para makatipid ka etong EV, ang PMS lang nito twice a year or every 10,000. Usually gano'n naman ang schedule niyan, di ba? Kahit sa ICE vehicle. Pero ito, ang presyo ng PMS ko for the whole year, nakatatlong PMS ako, 5,000, 10,000, and 20,000. Yung first one, 0. Wala akong binayaran. Second one, 3,000. And ngayon, since parehas ang ginawa ng 20,000 to 10,000 kilometers, ang price din niya ay 3,000. So all in all, PMS sa isang taon ko 6,000. Which is parang kalahati lang ng isang PMS ko sa Honda Mobilio. Kasi doon maabot ako mga 20k, mga ganun ng presyo 10, 20, ganun every PMS. Kaya sobrang sulit talaga. Alright, ito test drive ni Roldan para makita or maramdaman niya as mechanic kung okay naman, para ma-check niya mismo sa perspective ng mekaniko, malaman kung may mga problema. Kasi yung mga yan, tunog pa lang alam na nila Ayan, nakabalik na. Kamusta naman? Okay naman. Okay naman, walang problema. Wala pa. Alright, ayos. Wala naman narinig ng mga tunog-tunog ng mga Wala pa. Ibig sabihin, magaling yung pagkakagawa mo. Bata pa 1 year pa lang siya. Baby pa. Sa 3 years. Oh, ganoon naman sa mga sasakyan usually. Pagkatapos ng warranty, tsaka naglalabasan yung Pero ayan, ayos. Alright, tapos na. Sir, okay na daw. Pwede na ba ako magbayad? Kano ba ang natin? 3,000 lang, sir. Oh, tamo, 3,000 lang, di ba? Napakamura. Ayan, sir. Ayan. If you give us change, I can. Humingi ng discount. Teka, pause ko lang muna. Okay, so tapos na. Sir Roldan, thank you very much. Thank you. Sir Rai, thank you Next time ulit. Okay, thank you. Salamat. God.